Kaibigan, panahon na para makinig ng aral ng Diyos, mga paliwanag at pananaw. Pananaw at paliwanag sa ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 2 hanggang 4. Ang bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo ay malinaw. Ipangaral ang salita ng Diyos sa anumang panahon, hindi lang kapag madali, hindi lang kapag maraming nakikinig, kundi kahit may pagtutol. 1. Maging handa sa lahat ng panahon. Ang paglilingkod ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Kahit may pagsubok, kahit kakaunti ang tumatanggap, ang lingkod ng Diyos ay dapat laging handa. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Ibig sabihin, hindi tayo pipili ng oras kung kailan lang tayo komportable. 2. Ilantad ang maling aral at ituwid ang mali. Hindi sapat ang basta mang aral lang. Kailangan ding ituwid ang mali, ngunit may pag-ibig at pagtitiyaga. Tito Kapitulo 1 versikulo 13, sawaing mahigpit, upang sila'y maging magaling sa pananampalataya. Efeso Kapitulo 4 versikulo 15, ang pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Ang pagtutuwid ay hindi para mang-condemn, kundi para magpanumbalik. 3. Darating ang panahon na ayaw na sa tamang aral. Ito ang babala, may mga taong mas gugustuhin ang mensaheng kumikiliti sa kanilang damdamin kaysa sa katotohanang nagtatama. Isayas Kapitulo 30 versikulo 10, huwag ninyong ipahayag sa amin ang mga bagay na matuwid, magsalita kayo ng mga bagay na kaaya-aya. Juan Kapitulo 8 versikulo 32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan minsan ay masakit, pero ito ang nagpapalaya. 4. Manatiling tapat sa tunay na ebanghelyo. Sa panahon ng maraming guro at iba't ibang aral, kailangan ang discernment, pagkilala sa tama at mali. Galatia Kapitulo 1 versikulo 8, kahit may mang-aral ng ibang ebanghelyo, huwag tanggapin. Unang Juan Kapitulo 4 versikulo 1, subukan ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos.